Kung mapapansin po nila sa ating latest satellite animation, itong ITCZ, maraming may mga paulan dahil po yan sa mga localized thunderstorms, kaya't asahan pa rin ang mataas sa tsansa ng ulan sa may Palawan and southern portion of Mindanao. Kabilang na dyan ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at maganda dito rin po sa may Sarangani and Sultan Kudarat. Kaya't mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. But please take note po, for the month of July, posible pa rin ang 2 hanggang 3 bagyo na papasok ng PAR. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Para naman po sa mga maglalayag nating kababayan sa mga susunod na araw, wala tayong itataas na gale warning or babala sa matataas na alon. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms, posibleng umakyat pa rin sa 2 metro ang taas ng mga alon sa malaking baybayin ng bansa. The rest of Mindanao sa umaga is partly cloudy to cloudy skies, pero pagsapit ng tanghali magiging mainit at malinsangan at sa dakong hapon hanggang sa gabi ay nandyan pa rin po ang mga pulupulong ulan or pagkidlat, pagkulog. Sa ating mga kababayan po sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga City, Sarangani and Sultan Kudarat, asahan pa rin ang epekto ng ITCZ o yung banggaan ng hangin. Intertropical Convergence Zone po ito. Kaya magdala pa rin po ng payong lalo na sa umaga kung lalabas ng bahay at mag-ingat din sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa may banda Panay Island plus Samar Provinces, madalas makulimlim pagsapit po ng hapon hanggang gabi kaya magdala po ng payong kung kinakailangan. Ito ay dahil sa easterlies. Sa ating mga kababayan dito sa Palawan, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang kumisan maulap na kalangitan at may tsansa na ng mga pulupulong ulan sa may northern Palawan bago magtanghali. Kabilang na rin dyan ang Calayan Islands sa Palawan. Para naman malaking bahagi ng Luzon, ang makakaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan pero umaga pa lamang may tsansa na ng kaulapan at mga pag-ulan sa may eastern side dahil pa rin yan sa easterlies. Kabilang na dyan ang Cagayan Valley, Quezon, Aurora, and Bicol Region, habang ang natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila is partly cloudy skies, may chance na kumukulimlim at mataas din ang chance ng mga pag-ulan lalo na sa hapon from around 2 to 5 in the afternoon. Ngayon malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo rin kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. And for the next 3 days pa, simula po Thursday hanggang sa weekend, asahan pa rin ang epekto ng ITCZ or the Intertropical Convergence Zone. Sa may Eastern Visayas, possible po Thursday ay may epekto ng ITCZ kaya magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Then pagsapit ng Friday and Saturday, malaking bahagi na ng Visayas ang apektado ng easterlies kaya magiging mainit din at may chance ng partly cloudy to cloudy skies with some isolated rain showers or thunderstorms. Temperature natin sa may Metro Cebu posibleng uminit pa rin hanggang 33 degrees Celsius. Kung dito sa may parting Luzon, yung ITCZ natin posibleng makaapekto na. So kung dito sa malaking bahagi ng Bicol Region, pagsapit po ng Thursday, magiging maulap ang kalangitan. Ganyan sa may Quezon and Aurora dahil yan sa easterlies. The rest of Luzon, kabilang Metro Manila, by Thursday, partly cloudy to cloudy skies. Pagsapit ng Friday, madalas din ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Eastern Luzon dahil din yan sa easterlies. Then pagsapit ng Sabado, malaking bahagi ng Luzon na makakaranas ng mas mainit na panahon at mas mababang tsansa ng mga pag-ulan. Pero kung meron ng mga pag-ulan, more on mga afternoon and evening po yan na hindi naman po tuloy-tuloy at malalakas. Kung dito sa Metro Manila, temperature pa rin ay maglalaro from 25 to 33 degrees habang malamig pa rin sa may Baguio City mula 18 hanggang 25 degrees Celsius. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakamababawasan o pinakakakunti po ang mga pag-ulan natin from Thursday hanggang Friday dito sa Thursday hanggang Saturday dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Bahagyang maulap or madalas maaraw sa umaga, then pagsapit ng tanghali, pinakamaiinit pa rin dito sa may parting Metro Davao plus Zamboanga City na hanggang 33 degrees Celsius po yung ating air temperature. Then sa dakong hapon hanggang sa gabi is mostly cloudy skies naman at may chance din ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Temperature naman natin sa Metro Davao mula 25 hanggang 33 degrees Celsius.
Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!